FM. Hindi ko alam kung matatawa ba ako sa sarili ko o magiging proud ako dahil may lakas na ako ng loob na i-share sa iba ang kwento ko. Naisip ko rin na time ko na siguro para makapag-move on. Time para unti-unti na ako makalabas sa kulungan na ako mismo ang gumawa. Pasensya na kung medyo may kalaliman ako magsalita. Personality ko na kasi yon. Ako kasi yung tipo ng tao na kapag nagsalita na, may kinalaman ng emosyon, sinisigurado na nanggagaling sa puso ko. May pagka-corny din ako kapag ganito ang tema ng usapan. Para sa akin kasi, di bali nang masabihan ako ng baduy. Minsan, masarap din naman kasi ang ganong pakiramdam. Isa lang ang hihilingin ko. Habang pinapakinggan nyo ang sulat ko, sana isipin na ninyo na isa akong lalaki na nagmahal ng sobra. Itago nyo ako sa pangalang Pete. Nagsimula akong isang ahente sa isang sikat na brand ng gamot hanggang sa na-promote at nakakuha ng isang magandang posisyon. May edad na rin ako. Lagpas man sa kalendaryo, pasok pa rin naman sa thermometer. Masasabi ko na successful ako sa career pero gusto ko na yata maniwala sa madalas sabihin ng ibang tao na kapag okay ang career, sablay sa love life. Pero di naman doon tumigil ang puso ko sa pagtibok. May ilang ulit pa rin akong sumubok na magmahal. Pero laging sablay dahil lagi akong iwanan. Doon ko rin napatunayan na ang first love, hindi nangyayari sa unang panliligaw dahil minsan nararamdaman yon kapag naranasan mo ng iwan. At dahil sa ganung pakiramdam, parang tinatanggap ko na rin sa sarili ko na handa akong maging tanga, wag lang akong iwan. Pare, kayo nakapatulala dyan ah. Kahapon, nasabon ako ah. Di umabot yung benta natin sa kota sa deadline. Uminit na naman yung ulo ni Bossing. Parang masyado na daw tayong relax. Porque 2 buwan daw tayong magkasunod na nag-top. Sabi ko naman, medyo humirap lang talaga ngayon ang bentahan. Ikaw ba? Kinausap ka na? Labo eh. Di niya kasi maintindihan eh. Yun nga eh. Kung siyang nasa lugar natin, siya mismong makakapagsabi sa sarili niya na talagang mahirap makakota. At seasonal din naman yung hawak nating produkto. Ang hirap itulak sa mga tao. Lalo na ngayon. Ang dami na nating kakompetensya. Ilang ulit ko na sa kanyang pinaliwanag eh. Ilang beses ko na rin sinabi na di ko na makasalanan. Sino ba may gusto na gano'n yung mangyari? Tapos bibigyan niya ako ng kondisyon. Ako rin naman nararamdaman ko na epekto eh. Di naman ako perpekto. Pero kung ako yung may pagkukulang, siya din naman meron eh. Tama ka dyan, Pete eh. Nagkataon lang kasi na nasa posisyon na siya kaya parang ang dali na sa kanyang magsalita ng kung ano-anong gusto niyang sabihin sa atin. Hindi naman pwedeng ako na lang lagi ang iintindi sa kanya. May pakiramdam din naman ako eh. Tulad ng iba. Siguro naman may karapatan din ako masaktan. Di ko mas okay sa kanya. Yung iba, sige, dun siya. Nako, di ka basta-basta bibitawan nun. Alam niya na magaling ka eh. Alam niya na malaki kang kawalan kapag ikaw yung nawala dito. Alin, ang sakit eh. Nawawala na ako sa focus eh. Naaapektuhan na ako sa sitwasyon eh. Ako rin naman pare. Nasasaktan sa mga sinasabi pero kailangan kumita eh. Pare, bibreak niya raw ako eh. Na naman. Lagi na lang ako iniiwan eh. Ha? Kayo ni boss? Imposibleng ikaw dahil alam kong straight ka eh. Talaga? Ha? Si Olga. Nakikipaghiwalay sa akin. Ano? Ibig sabihin, kanina pa tayo nag-uusap dito, magkaiba pala tayo ng pinag-uusapan? Wow! Labo ah! Pare, sabihin mo nga sa akin ah. Bakit ba ako? Ha? Bakit ba ako? Bobo ba ako? Wala ba akong dating? Masama ba yung ugali ko? May anghit ba ako? Hindi ba ako mabango? Lagi akong talo eh. Teka nga, anong oras na ba? 6:15 na ng gabi. Okay, tayo na lang nandito. Gusto mo ba talagang pag-usapan yan dito? Alam mo, Allen, mahal ko naman talaga si Olgie. Mahal ko siya. Pero sa kabila ng nararamdaman ko sa kanya, nakuha niya pa akong gawing tanga. Teka nga, dahan-dahan. Di ko masakyan eh.
Pare ha, hindi lang si Olga ang naging girlfriend ko. Yung isa kong girlfriend, ha? Bago siya, iniwan ako, sumama sa iba. Pinalayo sa akin ng mga magulang dahil yun ang mga panahon na walang-wala talaga ako. Ordinaryong ahente na kapag walang benta, walang kita. Hindi naman ako pinaglaban, sumama sa iba, may pera. Olats ako. Oh, ano naman kinalaman ni Olga sa ex mo? Nang makilala ko si Olga, nagdalawang isip ako kung papasok uli ako sa relasyon. Pero dahil sa hindi ko mapigilan, niligawan ko siya. Naging kami. Tapos ngayon ito, ang gulo ng relasyon namin. Alam mo yung wala naman akong dapat pagtalunan o hindi ako dapat makipagtalo sa kanya. Lagi siyang gumagawa ng paraan para may pag-awayan kami. Alam mo ang kinatatakot ko? Baka mamaya, ang dulo, iwanan na naman ako. Nakakadala na pare. Kayo pa naman eh. Maayos pa yan. Excuse lang si Olga. Paparinig ko sa iyo kung paano niya ako kausapin Teka, i-speaker phone ko Total tayo lang naman nandito sa office Hello, babe? Pete, nasan ka? Office pa, bakit babe? Pwede ba? Tama na yung pagtawag mo sa akin ng babe. Bakit ka tumawag? Dahil may gusto akong sabihin sa'yo. Alangan namang tawagan lang kita para mag-aksaya ng load. Siguro mas okay kung magkita na lang tayo. Dahil siguradong kapag nagkita pa tayo, mas gugustuhin mo na lang na umuwi. At saka, mas mabuti na yung cellphone na lang para masabi ko na rin ng diretso ang gusto kong sabihin nang hindi nakikita yung reaksyon mo. Okay. Ano yun? Break na tayo. Ha? Agad-agad? Hindi to agad-agad, Pete. Inunti-unti ko, pero nagtatanga-tangahan ka lang. At masyado kang mabait kaya di mo nakikita yung paraan ko. Basta simula ngayon, tapos na ang lahat sa ating dalawa. Pero Olga... May iba na akong gusto. Tapos, okay? Kurin mo na yung number ko sa contacts mo dahil magpapalit na rin ako ng SIM. Salamat sa lahat ng panahon na pinagsamahan natin. You deserve someone better than me. Hindi ko kailangan ng anghel. Ang kailangan ko yung boyfriend na kaya din akong bastusin paminsan-minsan. Sige na, bye! Pete, pare. Sorry, narinig ko tuloy. Nangyari na ang kinatatakutan ko. Niiwan na naman ako sa ere. Pare, okay ka lang? Alam kong hindi, pero wala na akong maisip na ibang tanong Dapat. Kailangan ko maging okay, di ba? Tara, out na tayo. Inom tayo dyan sa bar. Yung malapit dyan, doon sa may pangalawang kanto. Mamaya na ako iiyak kapag may alcohol na yung katawang ko. Oo, iyakin na ako kung iyakin. Dahil yun na lang ang kaya kong gawin sa tuwing iniiwan ako ng babae na nakakarelasyon ko. Minsan nga nagtataka ako saan ba talaga nagagaling ang luha? Sa mga mata o sa puso? Kahit ano pang isip ang gawin ko, ang dulo, nasasaktan pa rin ako. Si Olga ang huli kong nakarelasyon. Minahal ko talaga. Ibinuhos ko ang lahat ng panahon ko sa kanya. Noong una, ayos naman kami. Sabay kami nangangarap at may ilang beses ko na rin nabanggit sa kanya na handa na akong lumagay sa tahimik kasama siya. Hanggang sa unti-unti na nga siyang nagbago. Dumating na sa punto na di ko na makain minsan ng mga sinasabi niya sa akin. Kaya nagbibingi-bingihan na lang ako dahil mas gugustuhin ko namang pagsalitaan niya ako ng hindi maganda kaysa hindi ko na marinig ang boses niya dahil wala na siya sa akin. Pero paraan lang pala niya yon para kumalas ako sa kanya dahil may gusto na siyang iba. Ang corny ng dahilan niya na masyado ako mabait para sa kanya. Dahilan ng walang maidahilan. Pwede naman akong kausapin at di yung hiwalay na lang bigla. Mula noon, sinabi ko sa sarili ko na magpapahinga na muna ako at kakalimutan ko muna ang magkagusto at magpo-focus ako sa trabaho. Pero minsan yata ang tadhana nananadya at may mga lumang tao na muling ipinapakita sa iyo para gisingin uli ang pinipilit mong matulog na puso. Pare,
nakita mo yung bagong medrep? Si Nika. Di bago yan. Sa ibang site lang nakadestino. Nika ba yun? Yung maputi na mahabang buhok? Oo, siya lang na may bagong mukha dito eh. Bakit, trip mo? O sana, kaya lang. Mukhang ikaw yung tipo eh. Malabo. Ha? Bilis mo naman manghusga. Bakit naman? Tingin kaya ng tingin sa'yo? Classmate ko yan nung college. Niligawan ko na yan. Naging kami. Iniwan ako. Bakit? Ang corny ng dahilan eh. Basta huwag mo nang alamin. Sige na. Mabilis na kwento lang yun. Ano yun? Huwag na nga. Lahat ng kakornihan ng mga panong yun, sinalo namin. Kaya baka masuka ka lang kapag kinuwento ko. Dali na. Malapit lang naman ang CR kapag naduwal ako. Sira. Kulit mo eh, pero ganda, no? Kaya nga napansin ko eh. Ang bait pa niyan. Mukha nga. Matalino. Madiskarte. Makukuha ba naman yan dito kung walang laman ng ulo? Sayang nga eh. Bakit nga ba nag-break kasi kayo? Ano ba yan? Para tayong babae na nag-uusap sa CR nito eh. Naintriga lang kasi ako sa'yo. Bakit lagi na lang kasi ang kwento mo naiiwan ka? Kaya gusto ko malaman kung anong dahilan. Baka may pagkakatulad sa mga nauna mo pang karelasyon. Malay mo, matulungan kitang makorek yun para di ka na maiwan. Mahal ko yan. Sobra. Kung may tinatawag na first love, malamang siya na yun. Alam mo yung halos close to perfect na yung relationship nyo. Nag-aaway kayo pero minuto lang ang lilipas. Okay na ulit. Okay ako sa kanila, sa pamilya niya. Okay din siya sa amin. Alam mo yung di nyo kailangan magtago kasi legal lahat. Oh, tapos? Isang araw, nagulat na lang ako. Sinulatan niya ako. Sa balat pa ng chocolate nilagay ah. Mahal daw niya ako pero kailangan na namin ihinto ang kung anong meron kami. Aray! Tapos? Basta yun na yun. Ayoko na alalahanin. Dahil sa totoo lang hanggang ngayon, malino pa rin sa isip ko ang mga sinabi niya sa akin na maghiwalay kami. May candy ka? Wala eh, bakit? Grabe nga sa kakornihan, nakakasuka. Pero malay mo, pwede naman na di na kayo magkita pero ayan pinagtagpo uli kayo. Second chance. Di na. Misis na yan eh. Huwag na natin guluhin yung buhay niyan. Nananahimik na eh. Kasal na ba? Di ko alam eh. Basta ang alam ko, may anak sila. Tama na nga. Pare, lumalapit si Nika. Teka, CR lang ako. Pare! Ay, sorry. Natapunan ko tuloy ng soft drinks. Okay lang. Okay lang. Teka. Okay, ito na lang yung sa'yo yung walang bawas. Sorry nilapitan na kasi kita kasi hindi mo kasi ako pinapansin eh. Alam mo yun, 3 days na ako dito sa office. So ano na? So, kumusta ka na? Okay lang. Talaga? Sure ka? Okay ka lang ba? Okay lang. Hindi nga, sure ka? Okay lang. Okay, sige. Anyways, I just want to say hi. Yun lang. Sige. Pasensya na ulit ha. Sorry. Okay lang. Bye. Bye. Okay lang. Uy, pare. Okay ka lang ba talaga? Okay lang. CR lang ako. Okay lang? Muli kong nakita si Nika. Ang babaeng handa kong ibigay ang lahat. Ang babaeng minahal ko higit pa sa sarili ko. Ang babaeng marinig ko lang ang pangalan, kinakabahan na ako. Corny, no? Pero totoo. Walang katapat na salita ang magde-describe sa nararamdaman ko para sa kanya. Siya yung tipo ng tao na kapag sinabi sa akin na tumalon ako sa bangin, gagawin ko kung yun ang magpapaligaya sa kanya. Sa totoo nga, habang tinatype ko tong parteng to ng sulat ko, naluluha ako na napapangiti. Kasi di ko maipaliwanag ang nararamdaman ko habang binabalikan ko yung mga panahon na nililigawan ko pa lang siya. Sinagot niya ako, nagplano sa buhay namin at nang hiwalayan niya ako.
Pero may dating pa rin talaga sa akin ng mga tingin ni Nika. Kung pwede lang ibalik ang nakaraan, ginawa ko. Ang hirap. Mahirap dahil paano ko babalikan ng isang taong nagdesisyon noon na iwan ako? Paano ko babalikan ng isang tao na alam kong hindi na pwede dahil base sa mga narinig kong balita sa opisina, may anak na raw. At syempre, di naman siya pwedeng magkaanak kung walang asawa. Ano ba ang hihintayin ko? Di wala na. Kung dati nga na wala siyang sabit noong college, di na kami naging kami uli. Noon pa kayang ganoon ang sitwasyon niya. Pilit ko siyang iniiwasan dahil ayoko na ring mahirapan. Pero talagang pagkakataon ang gumawa ng paraan para bigyan kami ng pagkakataon para makapag-usap. Alin, tara, lunch tayo. Pas muna ako, pre. May ayusin lang ako. Nagmerienda ako kanina. Parang nandito pa yung kinain sa tiyan ko. Sige, may baon ako eh. Sa pantry lang ako kakain, ha? Oh, ano ulam mo? Manok, prito. Gusto mo? Di na. Hi! Nag-lunch na kayo? Ha? Tapos na. Ako, tapos na. Si Pete, di pa. Di ba, Pete? Kakain ka pa lang? Uy, sakto. Ano, gusto mo sabay na tayo para may kasabay ako? May baon na ako eh. Oo, sakto. May baon din yan. Ano, tara? Pete, kain na tayo. Tara, pantry. So, kumusta ka na? Okay lang? Okay lang? Paanong okay lang? Maayos. Okay, yun. Wala ka na bang ibang alam sabihin kundi okay lang? Wala akong masabi. Okay, so, may asawa ka na? Wala pa. Okay. So, bale, ayaw mo pa? Hindi, wala pang dumarating. Lahat umaalis eh. Okay. Lahat nangiiwan. Katulad ng... Nang ginawa ko sa'yo dati. Hindi? Tapos naman na yun? Pero alam mo naman yung dahilan kung bakit, di ba? Hindi. Hindi ko alam. At hanggang ngayon. Well, actually, mahirap ipaliwanag eh. Pero, kahit ngayon kasi yun pa rin yung sasabihin ko sa'yo eh. Yun pa rin yung dahilan. Kapag tinanong mo ako kung bakit ako nagdesisyon na makipaghiwalay, yun pa rin. Na sobra mo na akong mahal. Na dumarating na sa point na di mo na kaya nang wala ako. Na di mo alam ang mangyayari sa'yo kapag dumating ang point na magkakahiwalay tayo. Lahat yun, di ba? Yun yung dahilan mo. Ilang taon kong inisip yun. Ilang taon kong dinala. Ilang taon kong pinilit intindihin pero hindi ko maunawaan eh. Di ba kapag nagmamahalan, di ba dapat hindi naghihiwalay? Pero iba yung sa atin. Iniwan mo ko. Iniwan mo ko, Nika. Dahil sobra na kitang minamahal. Nahigit pa sa pagmamahal na nararamdaman ko sa sarili ko tsaka sa pamilya ko. Okay, oo, siguro naging makasarili ako. Dahil natakot ako masaktan eh. Natakot ako mag-isa. Okay. Well, sige. Tapos na yon. Nangyari na yon. Okay, kaya please. Sorry. No. Ako ngayon dapat humingi ng sorry eh. Kasi mahirap din naman sa akin yung mga nangyari eh. Pero wala akong choice. Wala akong choice kundi gawin yun eh. Meron kang option. Pero di mo ginawa. Pero ano pa nga ba, di ba? Baliwala rin naman eh. Yung mga sinasabi ko ngayon, wala yan. Pero gusto ko lang malaman mo, Nika, na kahit ilang taon na nagdaan, ganun pa rin yung nararamdaman ko. Excuse lang ah. May gagawin pa pala ako. Hindi ko napigil ang emosyon ko. Para akong lobo na sumobra sa ihip at bigla na lang pumutok.
Nasumbatan ko ng bahagya si Nika. Nasabi ko sa kanya ang mga salitang ilang taon kong itinago. Naipamukha ko sa kanya kung gaano ako nasaktan sa mga nangyari. Na kahit ilang taon na ang nagdaan, nandun pa rin ang pagmamahal ko sa kanya na walang nag-iba. Ang masakit pa noon, kung may pagbabago man, yun ay yung pakiramdam na parang mas lalo ko pa siyang minahal sa muli naming pagkikita. Para akong bata na may gusto na hindi naibigay. Kung pwede lang maglupasay ako sa pantry para mas maiparamdam kay Nika kung gaano ako kaapektado, ginawa ko na. Pero nagtira pa rin ako ng gabutil na pride sa sarili ko. Matapos ang komprontasyon namin ni Nika sa pantry ng opisina, bukod sa nag-half day ako noong araw na yon, ay nag-file ako ng leave. Sobra ako naapektuhan. Pinilit kong paganahin ang isip ko, pinilit kong isubsob ang ulo ko sa trabaho pero hindi ko kaya. Alam kong sa likod ng isipan ko nandun ang katotohanan na may isang babae akong gustong balikan na malabo naman akong tanggapin. Wala akong ibang karamay noon kundi ang kaibigan kong si Alan, na kahit na kailan hindi ako iniwan. Siya ang nakakaintindi sa lahat ng kakornihan ko. Handa siyang makinig sa paulit-ulit kong kwento. Kung may isa akong kaibigan na gusto kong matira, di na ako magdadalawang isip. Si Alan na yun. Pare, 1 week ka nang na-leave ah. Kailan mo balak bumalik sa opisina? Di ko alam. Di ako okay, pare. Alam ko, obvious naman eh. Pero, tanong lang Kapag umiyak ba ako, pagtatawanan mo ba ako? Bakit? Kapag sinabi ko bang, oo, mapipigilan mo pa yung luha mo, patulo na. Sige lang pare, ilabas mo lang yan. Nakikinig ako. Pare, pare kay Nika ko lang naramdaman yung ganun eh. Tinamaan kasi talaga ako na sobra. Alam mo, para akong nanalo sa loto nung napasagot ko siya. Yung pakiramdam ko para akong nasa ulap, kasama ko siya. Corny na pare. Di naman. Okay lang yan. Alam mo yung dating napapaniginipan ko lang na hawak ko yung kamay niya. Bigla nagkatotoo yung moment na kahit hindi siya nagsasalita, makita ko lang siya nakakita sold na ako eh. Yung lahat ng pangarap ko, yung lahat ng gusto ko mangyari sa buhay ko, pare gusto ko kasama ko siya. Alam ko yung pakiramdam na yan. Alam mo, loko man ako, may pakiramdam din ako, Pete. Pero, bakit nga ba kayo naghiwalay? Dahil sa sobrang pagmamahal daw. Kalukuhan? Labo ng dahilan. Baka naman, yun ang totoo. Pare, totoo man o hindi, hindi pa rin okay yung reason na yun eh. Parang ganito, ha? Parang ganito. Mahal kita, kaya iiwan kita. Wow, di ba? Para tong basong to, tinan mo, di ba? Oh. Ito mo. Oh. May sentimental value sa akin to eh. Pero dahil sa sobrang halaga nito sa akin, kaya ko siyang basagin. Uy, pare, tama na. Relax ka lang. Siguro, kaya madalas akong iwan ng mga nagiging girlfriend ko dahil nahanap ko pa rin sa kanila si Nikki. Pinipilit ko yung sarili ko na gawin sa kanila yung mga bagay na si Nika lang nakaka-appreciate. Anong gagawin ko? Mahal na mahal ko yung babae niyo, pare. Mahal ko siya. Mahal ko si Nika! Nika!
Mahal pa rin kita. Pare, tama na yan. Mahal kita. Mahal kita. Tama na. Okay lang yan. Pare. Mahal ko si Nick. Oo. Halos mabaliw ako nung iwan niya ako. Kaya natagalan ako sa college eh. Kasi tumigil ako sa pag-aaral. Natuto ako mag-bisyo. Pasamat na nga lang ako eh. Nakabangon ako. Naiisip ko kasi na baka magkita pa kami ni Nika. Na pwede pa uling maging kami tapos nakita kami pero may anak na siya. Pare, tama na yan. Marami ka nang nainom mo. Gusto kong uminom. Para mamanhid yung katawan ko. Baka sakaling mamanhid na rin yung puso ko. Bato. Puro kabato yun yung lumalabas sa bibig ko eh. Pero pare mahal ko talaga si Nika. Pero hanggang doon na lang yun. Mo pare, hayaan mo na lang na panahon ang gumawa ng paraan para sa inyo. Hindi man kayo para sa isa't isa, kamag-alala, may darating din. Hindi man ngayon, baka bukas, sa makalawa, o kaya sa susunod na buwan o sa susunod na taon. Alam. Pare, walang katulad si Nika. Pwedeng wala na ngang katulad si Nika. Pero baka may mas higit pa sa kanya. Ayoko na masigit pa sa kanya. Gusto ko yung siya. Siya yung sakto lang. Malay natin. Pare, wag mo ko pasahin dahil lalo lang akong masasaktan. Para ako tanga. Naghihintay. Tumaasa sa wala. Pare, para ako yelo. Pinipilit kong huwag matunaw sa init ng araw. Pete, tama na. Last shot, pare. Last shot. Last shot. Sana, after mong malunok yung alak. Malabo yan. Tatahimik ako. Pero kahit kailan, hindi ko siya makakalimutan. Suntok sa buwan ang isang hiling na pumasok sa isip ko. Ang muling maging kami ni Nika. Ang ituloy kung ano man ang nasimulan namin noon. Si Pete at si Nika na dating magkarelasyon. Nagkita, nagkausap, pero hanggang doon na lang yon. Ilang araw pa ang lumipas, hindi pwedeng magpatalo ako sa sitwasyon. Hindi pwedeng magmukmuk na lang ako dahil di lang naman sarili ko ang maapektuhan kundi pati na rin ang pamilya at ilang empleyado sa opisina na naniniwala sa kakayahan ko bilang isa sa mga nasa posisyon. Pinilit kong ayusin ang sarili ko, pinilit kong makiharap kay Nika na parang walang nangyari. Hindi madali pero kailangan. Ipokrito ako kung sasabihin ko na dahil sa ginawa kong iyon ay nabawasan ang pagtingin at nararamdaman ko kay Nika. Sa totoo lang, wala nagbago sa nararamdaman ko. Ang isa pa sa mahirap, hindi ko maintindihan pero sa tuwing nagkakausap at nagkakatinginan kami ni Nika, nararamdaman ko na may nararamdaman din siya para sa akin. Hindi ko alam kung yun ba talaga yun o dala na lang yun ang imahinasyon ko o kahibangan ko dahil sa pagmamahal sa kanya. Hanggang isang araw. Pete! O, Nika. Balita ko, lilipat ka na raw sa provincial site natin Nag-request ako doon, doon na lang ako ulit. Pero di ba nag-aaral yung anak mo dito? Eh di, doon ko na lang siya ililipat. Bakit naman bigla ka kasi nag-request? Nagiging komplikado na naman kasi yung sitwasyon. Bakit? Nahihirapan ka ba dito sa opisina? Naninibago ka ba dito sa Maynila? Kung sa bagay, medyo mataas talaga yung competition dito kumpara dun sa, siyempre, alam mo na, di ba? Maynila to, maraming kakompetensya. Hindi naman kasi yun. Actually, kaya ko namang mag-adjust sa work, pero sa nakikita ko kasi sa'yo, nahihirapan ako Bakit?
Okay naman eh. Sabi ko nga sa'yo, di ba, tapos na yun. Hindi na, Pete. Bumabalik eh. Ang alin? Bumabalik yung nararamdaman ko sa'yo. Tsaka mas mahirap na kasi yung sitwasyon ngayon eh. Pete, may anak na ako. Sorry. Sorry din. Same reason. Lalayo ako. Iiwan kita. Hindi dahil sa ayaw kitang kasama. Pero kasi dahil takot na naman akong mahalin ka. At may asawa ka. Wala akong asawa. Pero may anak ka. Adopted child ko siya. Ba't mo ito ginawa? Pete, mahal kita eh. Hanggang ngayon yan pa rin ang dahilan mo na di ko maintindihan eh. Basta! Kung mahal mo ako, mahal kita. Wala kang asawa. Matanda na tayo, bakit ayaw mo pa rin, ha? Bakit hindi pa rin pwede? Bakit natatakot ka pa rin? Sorry. Ano ba, Nika? Sinasadya mo bang pahirapan ako? Ha? Natutuwa ka ba kapag nakikita ko naghihirapan, ganon? Pete, pag dumating yung araw na hinihintay ko, nasabihin ko naman sa'yo yung dahilan eh. Pero sa ngayon, sapat na yung malaman mo na mahal kita. Kaya ngayon palang iiwan na kita. Ayoko na. Tama na. Ayoko nang marinig yung mga dahilan mo. Ayoko na, ha? Pwede, tama na. Kung yan ang gusto mo, sige, ikaw ang bahala. Hindi ko to gusto. Ha? Pero kailangan. Sige, Pete, una na ako. Last na to. Okay, last na to. Pero sana maulit ko pa. I love you. Huwag mo na ituloy. Tama na. Ingat ka na lang. Parang gusto kong manapak ng tao noong mga oras na yon. Alam mo yung pakiramdam na hawak mo na, pero di pa pala sa'yo. Naabot kamay mo na, pero hindi mo pa rin makuha. Na naririnig mo na yung sagot na oo, pero ang totoo pala ay hindi. Gusto kong humiyaw sa opisina nang marinig ko yung kay Mika ang mga salitang yon. Sobrang gulo at litong-lito na ang ulo ko. Mahal niya ako pero iiwan niya ako. May anak siya pero ampon. Lalong dumami ang tanong ko. Nag-ampon ba siya para sa simula pa lang isipin ko na may asawa siya o kinakasama para wag ko na siyang lapitan? Parang kahit sino naman siguro ang ilagay sa lugar ko, di rin nila alam kung ano yung gagawin. Ang mahal ko, mahal din ako pero dahil sa mahal niya ako, kailangan niya uli akong tanggihan at iwan. Ang gulo. Sobrang gulo. Natuloy na nga ang paglipat ni Nika sa provincial branch ng kumpanya namin. At ako naman, unti-unti ko nang tinanggap sa sarili ko na wala nang kahihinatnan ang kung ano man ang narinig ko kay Nika noong huli kaming nagkita. Sinimulan ko nang turuan ang sarili ko na kalimutan siya at alisin na siya sa aking sistema. Ilang buwan pa ang lumipas, nasabi ko sa sarili ko na kahit papaano okay na ako. December noon. Nang may matanggap akong isang package, pinadala sa opisina. Isang regalo. Galing kay Nika. Isang DVD player. Di mahalaga sa akin ang DVD player kundi ang sulat na kasama nun. Pinapupunta niya ako sa isang lugar dahil may naghihintay daw sa akin. Di ako nagdalawang isip dahil si Nika ang nagsabi. Sinama ko si Allen. Pre, sure ka ba na dito yun? Ito yung nasa address eh. Apo? Sino po sila? Ako po si Pete. Siya po yung kaibigan ko si Allen. Opo. Dito po ba nakatira si Nika? Ay, dito nga. Ay, ito po yung pinadala niya sa akin na package. DVD player pero may nakalagay po na kapag natanggap ko na to, pumunta raw po ako dito dahil may ibibigay pa daw po. Ay, ganun pa. Sige.
pumasok muna kayo. Salamat ho. Kaano-ano niyo ho ba si Nika? Tito niya ako. Naulila siya sa mga magulang niya nung 2 taon gulang pa lang siya. Simula nun, ako na ang kasama niya hanggang sa, ayun nga, magkasakit ulit siya. Na akala namin nung una ay okay na siya. Teka, ano? College pa lang siya nung ma-diagnose siya na may cancer siya sa pancreas. Magaling lang talaga magdala ang pamangkin ko. Siguro, nagtaka ka kung bakit bigla siyang nawala sa campus nyo. Dinahilan niya na umuwi siya dito sa probinsya at dito na mag-aral. Pero, ang totoo, nagpagamot siya dito. Nung una, naging okay siya. Siyempre, natuwa kaming lahat. Nagtrabaho siya. Kaya nga yun, parehas kayo ng kumpanya, di ba? Oo. Dahil ang gusto niya ay sundan ka. Nagkakaedad na daw siya. Kaya naman siya nag-ampon dahil baka di na niya maranasan yung magkaanak. Nagpaasan siya sa Maynila kung nasan ka. Pero bigla uli siyang di naging okay. Ibinili niya na ipadala ko tong DVD player na yan sa address na ibinigay niya sa akin. At ibigay ko sa iyo itong CD. Gusto niyang personal kitang makita. Hirap na kasi akong bumiyahe kaya siguro ikaw na lang ang pinapunta niya dito. Akin na po. Kaya ka pala niya binigyan ng portable na DVD. Teka, saan ba piplay ito? Ito. Hi, Pete. Hindi na umabot eh. Sorry. Well, siguro may nakwento na sa'yo yung tito ko bago mo pa naman mapanood to, no? Tsaka, alam mo na siguro yung dahilan ng lahat ng ginawa ko. Mahal kita. At hindi ko kayang makita ka na nasasaktan kapag nawala ako. Mahal kita. Kaya ko ginawa lahat ng yun. I'm sorry. Sorry. Akala ko kasi mabibigyan pa tayo ng chance. Akala ko magiging okay uli ako. Gagaling ako. Pero akala ko lang pala yun. Pero happy pa rin ako kasi sinabi mo sa akin na kahit ilang taon na nakalipas, mahal mo pa rin ako. I know nasaktan kita. Pero nasaktan man kita, at least hindi na masyado kasi hindi na uli naging tayo, di ba? Sasabihin ko na yung di mo pinatuloy na sabihin sa akin nung paalis na ako sa opisina nun. Pete, huwag mong i-stop, ha? Pete, I love you. Ano naman in-stop? Hindi ko kaya. Ayoko na. Iho. Ayoko na. Iho. Sabihin niya na sabihin sa'yo hanggat di siya nakikrimen. Ibinigay ko ang huling-huling niya. Ang sabi pa niya,
may ibang Nika ka pang makikita. May ibibigay din ng langit sa iyo. Kaya, tibayan mo lang ang loob mo. Maghintay ka lang. May darating din para sa iyo. Hindi na po. Hindi ko na yata kaya pa magmahal. Ayoko na. Tinutuldukan ko na. Natuldukan na ang pangarap at ang hiling na maging kami. Wala na si Nika. Namahinga na siya dahil sa sakit niya. Di ko matanggap na wala na siya ng mga oras na yon. Sana binigyan man lang niya ako ng tsansang alagaan siya. Sana ipinaalam man lang niya sa akin na ganun yung kondisyon niya para naman kahit isang saglit nakapagsaluhan namin kung ano yung nararamdaman namin sa bawat isa. Madamot siya. Ayaw niyang i-share sa iba yung dinadala niya. Dahil din yun sa pagmamahal niya. Parang ayaw ko nang marinig ang mga kwento ng tito niya kung gaano ako kamahal ni Nika. Na sa sobrang pagmamahal niya sa akin, sinunod pa niya ang pangalan ng inampun niya sa akin. Wala na ang taong pinakamamahal ko. Wala na ang babae nagpaiyak, nagpangiti, at nagpasaya, at sumubok ng katatagan. Wala na si Nika na pangarap ko. Tumupad ang panaginip ko at ngayon ay tahimik na nagmamasid sa akin. Kay Nika, mahal na mahal kita. Mahal na mahal. Kahit sandali lang ang ating pinagsamahan, mananatili ka hindi lang sa isip ko, kundi dito sa puso ko. Kahit sandali lang ang ating pinagsamahan, mananatili ka dito habang buhay. Dahil sa'yo nalaman ko kung ano ang kahulugan ng pagmamahal. Sa ngayon, ayoko na munang pumasok sa isang relasyon. Okay na muna ako sa ganito. Nika, salamat sa kahit isang saglit ng ating pagsasama. Isa pa pala, pinakinggan ko na ng buo yung DVD na binigay mo. Narinig ko nang sinabihan mo ako ng I love you. Lubos na nagmamahal, Pete. Idol, may kwento ka bang nakakakilig? O di kaya naman may kurot sa puso? Pampagood vibes. O baka naman gusto mo lang makapagbigay ng inspirasyon? Halika! Pwedeng-pwede kang magpadala ng kwento ng buhay mo sa amin. Magpadala lang ng sulat sa email dearifmstories@gmail.com o di kaya naman mag-PM sa official Facebook page namin. Hanapin lang ang Dear IFM at kami nang bahala sa'yo. Malay mo, kwento mo na pala ang susunod na mapapakinggan. Ano pang hinihintay mo? Ikwento mo na yan dito sa amin sa Dear IFM, kung saan una ang kwento mo.